Ang bahay niya, bigla na lang naging pag-aari ng iba. At ang mas malala, ang bagong may-ari ay walang iba kundi si Paulo Miranda, ang suplado, arugante at ubod ng sungit na CEO ng isang sikat na production company. Si Hanilet Nagona naman ay isang ambisyosang fashion designer at frustrated model ay wala nang ibang mapuntahan, kaya kahit labag sa loob niya, napilitan siyang makipagkasundo. Mananatili siya sa bahay bilang personal assistant ni bossy CEO. Pero ang akala niyang simpleng trabaho, nauwi sa isang mas matinding gulo. Bigla na lang siyang ginamit ni lalaki bilang fake girlfriend para takasan ng chismis at intriga sa mundo ng negosyo at showbiz. Sa araw-araw nilang asaran at bangayan, isang bagay ang hindi nila napansin. Unti-unti silang nahuhulog sa isa't isa. Pero bago pa tuluyang maging totoo ang kanilang palabas, isang masakit na revelasyon ang bumaliktad sa lahat. Si lalaki, nakatakda ng ikasal. Sa isang desisyong babago sa kanilang kapalaran, magtatakda si babae ng isang huling meeting place. Kung darating si lalaki, ibig sabihin, handa siyang talikuran ng lahat para sa kanya. Pero paano kung hindi siya sumipot? Isang nakakakilig, nakakakaba, at punong-puno ng twist na love story na magpapatanong sa'yo, kung ikaw ang nasa lugar niya, sino ang pipiliin mo? Ang taong mahal mo? O ang buhay na matagal mo nang kinagisnan? Alam mo, attorney, hindi ko talaga alam kung iiyak ako o tatawa. Kakamatay lang ng daddy ko tapos kayo agad ang sasalubong sa akin. Wala man lang bang grieving moment muna para sa akin, attorney? Nakaharap si Hani sa attorney ng pamilya nila na si Attorney Villanueva. Isang matandang lalaking laging seryoso at parang hindi pa yata nakatikim ng isang matinong joke sa buong buhay niya. Nakaupo sila sa isang maaliwalas na opisina. Ngunit kahit gaano kaganda ang paligid, hindi maalis ang bigat sa dibdib ni Hani. Miss Nunez, sagot ng attorney, hindi man lang natinag sa sinabi niya. Naiintindihan ko na nagluluksa ka pa rin sa pagkawala ng iyong ama. Ngunit kailangan nating pag-usapan ng mana ko. Mabilis na putol ni Hani, sabay ngiti ng bahagya. Ito na ba yung moment na malalaman ko na kung may iniwang kayamanan si daddy at biglang ako na ang may-ari ng lahat ng property ng daddy ko? Napabuntong hininga si Attorney Villanueva habang inaayos ang salamin niya. Miss Nunez, pwedeng makinig ka muna sa akin. Sabihin mo lang, attorney, kung makakabili na ba ako ng island o at least isang designer bag na limited edition. Sa wakas, tumigil sa pagsasalita ang attorney at tinignan siya ng diretso sa mata. Miss Nunez, ang iniwang ari-arian ng iyong ama ay… Tumigil ito ng ilang segundo, parang pinapatagal ang suspense. Napakapit si Hani sa upuan niya, mukhang excited sa sasabihin ng kanilang family attorney. Ang dami nang tumatakbo sa kanyang isipan kung ano ang mga bagay na bibilhin niya sa mamanahing pera niya mula sa kanyang mga magulang. Wala. Ha? Sandali. Tama ba'y narinig ko, attorney? Nagbibiro ka ata. Miss Nunez, ang bahay at lahat ng ari-arian ng iyong ama ginamit bilang collateral sa isang malaking utang. Dahil hindi ito nabayaran bago siya pumanaw, ito ay kinumpis ka na ng bangko. Napasinghap si Hani. Wait. Hindi pa kayang i-absorb ng utak ko, attorney. Sandali. So gusto mong sabihin, wala akong mamanahin? Kahit man lang isang antique lamp? Wala. Kahit isang lumang refrigerator? Wala. Kahit isang singkong duling na sobrang luma na, wala talaga. Kahit nga alikabok, wala eh. Wala talaga. Kahit man lang yung mga lumang damit ni daddy na nasa aparador? I'm sorry, Hanilet. Wala talaga. Napahawak si Hani sa kanyang ulo. Hindi niya inaasahan ng maririnig mula sa kanilang family attorney. Hindi niya mawari ang kanyang nararamdaman. Siyempre, grieving pa siya dahil sa pagkamatay ng kanyang daddy. Tapos bigla na lang malalaman niyang wala ni isang naiwan na ari-arian para sa kanya ang daddy. Hindi ito ang inaasahan niyang mangyari. Attorney, may naalala ka bang kahit isang beses sa buhay mo na nagbiro ka? Kasi mukhang hindi ka marunong tumawa. Miss Nunez, seryoso ito. I mean what I say ay hinding-hindi ako nagbibiro. Binalaan ko ang daddy mo noon na wag ikolateral ang mga ari-arian ninyo. Ngunit hindi naman niya ako pinakinggan. Magsasalita pa sana si Hani
nang biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang isang lalaki na ka-uniforme, isang sheriff at seryosong tumingin sa kanya. Miss Hanilet Nunez? Napakurap siya. Yes, I'm she, the beautifulest. Nandito ko para kumpiskahin ang ari-arian na nakapangalan sa iyong ama. Kailangan mong lisanin ang bahay ngayong araw. Ngayong araw? Wait. Hindi ba dapat may grace period man lang? Yung tipong bibigyan niyo ko ng panahon para mag-impake at mag-emote man lang. Kailangan ko pang mag-impake ng mga gamit ko eh. Pasensya na Miss Nunez pero may official notice na ito noon pa. Napatingin si Hani kay Attorney Villanueva na tahimik lamang. Attorney, seryoso? Ganyan na lang? Wala man lang yung dramatic moment na mabibigyan ako ng second chance? Miss Nunez, ito ang realidad ng batas. Well, ang realidad ng buhay ko ngayon ay wala akong matutuluyan. Paano ko? Matutulog ako sa ilalim ng tulay? Ngumiti ang sheriff. Kung gusto mo, may mga shelter namang available para sa mga temporary housing. No thank you. Okay ka lang ba, sheriff? Itong mukhang to ipapalagi mo talaga sa shelter? Naman, ang liit naman ng tingin mo sa akin. Pilit na ipinagmamalaki ni Hanilet na meron pa siyang mapupuntahan sa kasamahan niya sa loob ng kwartong iyon. Iniisip niyang pwede niya pang puntahan ang isang maliit na kubo na pinagawa ng kanyang daddy doon sa kanilang farm sa probinsya. Malamang yun, hindi na kukunin sa kanya dahil malayo na rin naman yun sa Maynila. Hindi na malalaman iyon ng otoridad. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, kumuha si Hanilet ng tiket papunta sa probinsya kung saan nandoon ang kanilang farm. She traveled an hour by plane and about 3 hours by land. Malayo-layo din yun. Hani started to visualize a life in the province. Hindi niya ma-imagine ang buhay doon, but she's starting to embrace it since wala naman na siyang ibang matutuluyan na property pa rin ng kanyang daddy. After few hours of travel, nakarating na nga si Hani sa inakala niyang farmlot na maaari niyang matuluyan while she's homeless. Hay, buti na lang meron pang isang lupain ang iniwan ng daddy ko. Siguro dito okay na ako. Wala na makakakuha nitong lupa na to kasi wala namang atang alamang tiga Maynila na mga lawyers tungkol dito. Kahit luma na ang bahay dito, mas okay na to kaysa wala. Pagtitiisan ko na lang to. Ito ang naging monologue ni Hani nang makapasok siya sa isang farm property ng kanyang daddy kuno. Halos mahiga siya sa ground nang makapasok na siya rito. It was a relief, not before. Hoy, anong ginagawa mo dito? Ha? Tsaka sino ka? Kung makaasta ka naman, parang property mo itong bukiring to ah. Tumayo si Hani at matapang na hinarap ang lalaki na nakapameywang pa. Excuse me? Of course, this is my property. What do you expect? Gagawin ko dito kung anong gusto kong gawin. Bakit ka ba nangingialam ha? Aba, maganda ka lang at taga-syudad. Pero kahit anong ganda pang meron ka at kahit English-Englishin mo pa ako dyan, trespassing ka pa rin sa lupang pagmamayari ko. Ay, ibang klase ka. Nakakasyak ka naman kuya. Ang galing mo namang mangangkin. Excuse me, property ko to. My dad owns this. And now that they're both gone, I'm the sole heir nito. Tigil-tigilan mo nga ako. Alam mo madam, probinsyano ako at hindi ako magaling mag-Ingles. Pero kahit papaano, nagigets ko naman ang sinasabi mo. Pasensya ka na madam at hindi ka ata nasabihan ng tatay mo na binenta niya na itong lupang ito sa amin. Matagal nang nabili ito ng pamilya namin madam. Pasensya ka na pero dapat ka na atang umalis ngayon din. In your dreams, sige nga, kung sa inyo na tong property na to, ipakita mo nga sa akin ng titulo ng farm na to. Agad na kinuha ng lalaki ang titulo ng lupa na kinatatayuan nila at matapang na pinakita ito kay Hani. Napakamot na lamang ng ulo si Hani habang dahan-dahang umalis sa lupaing inaakala niyang sa kanya. To her surprise, hindi na rin pala sa kanila ang farm lot na inaakala niyang kanya. It is owned by someone else already. Naibenta na rin pala ito ng daddy niya. Ay, ano ba naman tong buhay to? Lahat na lang ata ng pwede kong puntahan may iba nang nagmamay-ari. Daddy naman kasi, bakit mo ba ako iniwanan ng ganito kalaking problema? Hindi pa nga ako nakakapag-grieve ng maayos, bibigyan niyo na naman ako ng malaking problema. Dad naman! Habang naglalakad, walang tigil ang pagtulo ng luha ni Hani. Sino ba naman kasi ang hindi luluha sa kanyang sitwasyon?
Namatayan na nga siya ng daddy, nawalan pa siya ng mamanahin. Paano na lang kaya ang magiging buhay ni Hanilet ngayon? Hindi pa naman siya sanay sa hirap ng buhay. Dahil nga, pinalaki siya ng kanyang mga magulang na lahat ng pangangailangan niya, hindi niya na dapat pang paghirapan. Minabuti na muna ni Honey na humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan. Sila na lamang ang tanging pag-asa ni Honey ng mga oras na iyon. Matapos siyang literal na itaboy palabas ng sarili niyang bahay at sa property ng kanyang daddy, sinubukan niyang lumapit sa kanyang mga kaibigan. Unang tinawagan, si Carla, ang best friend niya mula college. Carla, wala akong matutuluyan. Pwede ba ako makituloy sa kondo mo kahit ilang araw lang? Ay sis, kung alam mo lang, kaka-renovate lang ng unit ko. Puro alikabok. Allergy ka pa naman, di ba? Carla, kaya kong tiisin ng alikabok. Naku, hindi pwede sis. Ang pangit ng magiging skin mo. Baka hindi ka na makapag-model. Carla, I'm dead serious girl. Kahit alikabok pa yung tutulugan ko, papatulan ko yan. Basta at least, may matinong matutulugan lang ako for the meantime. While patuloy sa pagsasalita si Honey, pero wala na pala siyang kausap sa kabilang linya. Her friend Carla was gone to soon on her line. Ano ba namang best friend itong si Carla? True good times lang pala ang kaya niya. Pangalawang tinawagan, si Brian, ang kaibigan niyang makeup artist. Brian, bestie, wala akong matutuluyan. Pwede ba ako makitulog sa unit mo? Gusto kitang tulungan, Honey. Pero may bagong boyfriend ako. And well, you know what that means. Hindi ko alam paki-explain. Babe, time muna kami. Alam mo na, I've been waiting for this bestie. Kaya sige na ha, bye na muna. Brian, ewan ko sa'yo. Pangatlong tinawagan, si Jane, ang office mate niya dati. Honey, sorry pero dito sa apartment ko, bawal magpatira ng extra tenant. Istrikto si landlady. Jane, nakikitira ka lang din dyan. Anong pinagsasasabi mong bawal? Policy daw. Bawal ang +1. Hindi ito party invite, Jane. At doon niya napagtanto ang isang malupit na katotohanan. Wala siyang matutuluyan at wala na nga rin siyang mapupuntahan. Habang hawak ang dalawang maleta sa harap ng isang coffee shop, napatingala siya sa langit. Lord, anong plano mo sa akin? Homeless na ako, pero at least maganda pa rin naman ako, diba? Please, Lord naman, hindi na carry ng kagandahan ko ang homelessness ko. Please naman Lord, maawa ka naman ng konti sa akin. Habang nakaupo si Honey sa labas ng coffee shop, ay bigla namang bumagsak ang isang napakalakas na ulan. Dahilan para siya ay mabasa, kaya napahagulgul na lamang siya nang naramdaman niya ang kalupitan ng mundo sa kanya. Basang-basa sa ulan si Honey. Nakaupo sa sidewalk sa tapat ng isang coffee shop. Wala siyang balak magpakadrama, pero hindi niya rin mapigilan ang kanyang luha. Wala na akong bahay, wala na akong pera, at ngayon wala na rin ako matinong plano sa buhay. Saan ba ako mag-uumpisa ngayong wala nga akong hawak na kahit isang sentimo? Sa loob ng coffee shop, kita niya sa malaking TV screen ang isang live news broadcast mula sa isang entertainment channel. Biglang napatigil siya nang marinig ang isang pamilyar na address. At sa ibang balita, ang sikat at misteryosong CEO na si Paulo Miranda ay lumipat na sa kanyang bagong property. Our source said na isang malaking family house ang binili ng sikat na CEO sa bandang Tagaytay. The house is said to be the family house of the late Mr. Nunez, the business tycoon who just recently died out of a tragic car accident. Napatingin si Honey sa screen. Doon niya nakita ang dati nilang bahay. Ang bahay na pinaghirapan ng kanyang ama. Ang bahay kung saan niya binuo ang lahat ng kanyang childhood memories. At ngayon, pagmamay-ari na ng lalaking singputi ng espasulang kutis. Nag-zoom in ang kamera sa isang footage ni Paulo Miranda. Isang matangkad, gwapo at seryosong lalaki na palaging nakasuot. Sa kabila ng kanyang gwapong muka, may aura siyang medyo maldito. Sir Paulo, bakit ka lumipat sa isang malaking bahay ng mag-isa? May bala ka bang mag-asawa? Hanggang ngayon, wala pa ring babaeng nauugnay sa iyo? Tanong ng broadcaster. Nakita ni Honey sa screen kung paano napakunot ang noo ni Paulo bago sumagot. No comment. Bulong-bulungan sa buong coffee shop ang mga espekulasyon tungkol kay Paulo. May ilang nagsasabing bakla nga daw talaga ang CEO. Meron din namang nagsasabi
na baka masama ang ugali kaya walang karelasyon. Walang pakailam si Honey sa chismis sa loob ng coffee shop. Ang dinadamdam niya ay ang bahay na nawala sa kanya. Ang inis na nararamdaman niya at ang pagiging mag-isa sa hamon, yon ang nagdidikta ng inis sa kanyang puso. Punyeta, wala na nga kwenta ang buhay ko tapos ito pang balita ang maririnig ko. Talaga lang may plano talaga kayong patayin ako. Bakit hindi na lang kasi ako tamaan ng kidlat dito ngayon? Hindi na malaya ni Honey na malakas na pala ang kanyang tinig habang patuloy na nakatingala sa TV. Natawa na lamang ang mga customers dahil inaakala nilang nasisiraan na nga ng bait ng dalaga. Paulo Miranda, ikaw ang bagong may-ari ng bahay namin. Seriously? Bakit ikaw? Sa dinami-rami ng taong pwedeng bumili ng bahay namin ni ikaw pa? Anong klaseng swerte ang meron ka? Pag ako talaga sinwerte din, naku, babawiin ko yung bahay namin sa yung bakla ka. Napakagat siya sa labi niya habang sinisipa ang isang lata sa harapan niya. Nakakainis ka, Paulo Miranda. Panahon mo pa ngayon kasi mayaman ka. Pero promise ko sa'yo, babawiin ko yung property na yan. Dumaan ang isang lalaki sa tabi niya at nagmadaling lumayo nang makita siyang parang baliw na kinakausap ang sarili sa gitna ng ulan. Mula sa labas, mukhang perpekto ang bahay. Malaki, elegante at parang galing sa isang architectural magazine. Pero para kay Paulo Miranda, may isang malaking problema, ang kulay. Nakaupo siya sa malaking living room habang nakatayo sa harap niya ang kanyang interior designer, si Daphne. Isang babaeng naka-all black at mukhang laging seryoso sa trabaho. May hawak siyang tablet kung saan ipinapakita niya ang design proposal niya para sa bahay. Sir, based sa initial assessment ko, ang dating may-ari ng bahay na ito ay mahilig sa pastel colors, feminine aesthetics at maraming floral patterns. Napatingin si Paulo sa paligid. Totoo nga, sobrang daming pink at beige. May mga lumang dekorasyon na puro heart shapes pa. Gusto kong baguhin mo ang itsura ng bahay na to. This is mine now, so it should reflect the masculine side of me. Ayoko ng kulay pastel. Gusto ko ng masculine tones. Black, gray, navy blue. Something modern and sleek. Tumango si Daphne at nag-scroll sa kanyang tablet. Noted, sir. Gusto niyo rin bang alisin ang chandelier na may butterfly design? Napatingala si Paulo. Bakit may butterfly sa chandelier? Most likely, dating may-ari ang may gusto, sir. Napabuntong hininga si Paulo. Sino ba ang dating may-ari nito? Isang prinsesa? Sir, I also noticed that the kitchen tiles are pink. Gusto niyo bang palitan ng marble gray? Tumango si Paulo. Alisin ang lahat ng pink sa bahay na to. Gusto ko ng pagbabago. Habang nagsusulat si Daphne ng notes sa tablet niya, napatingin si Paulo sa paligid. Hindi niya alam kung bakit. Pero parang may kakaibang pakiramdam sa bahay na ito. Parang may kulang o may nawawala. Hindi niya alam na ang dating may-ari ay ang babaeng literal na pinalayas mula rito. As Paulo sat on the pastel sofa ng bahay, he feels comfortable. He loves the architectural design of the house but not the colors of it. Nakikita niya na ang kanyang sarili from where he sits na ito na nga ang magiging place of comfort niya. Isang bahay na may malawak na lawn. Yung bahay na pangmaramihang miyembro ng pamilya. Sir, how do you want me to redefine the other rooms? The master bedroom and other rooms? I am going to use one only room, Daphne. Hindi ko na kailangan ng ibang room. Sir, mind if I ask bakit mo pinili itong bahay na to when it's too big for a bachelor like you? Kumunot ang noo ni Paulo. Nagpapahiwatig sa tila inis niya sa pakikialam ng interior designer niya. Hindi niya na sinagot pa ang tanong ng kanyang designer at umikot na lamang siya sa buong bahay. Sa loob-loob ni Paulo ay may malalim siyang rason kung bakit itong bahay na ito ang kanyang kinuha. Oo nga't nag-iisa lamang siya at pwede naman siyang pumili ng isang magandang condo unit for himself. But having a big home is not just a statement of his richness, but a desire to live in a home na malaki at komportable dahil hindi naman siya lumaking mayaman. Paulo came from humble beginnings at ever since, maliit pa siya, ito na ang dream niyang bahay. Malapad ang lawn, may swimming pool sa backyard, may mataas na hagdanan at maraming kwarto. After a week, napagpasyahan ni Paulo na ibahin na ang ayos ng bahay.
Nagsimula na ang mismong renovation ng interior ng bahay. Isang gabi, sa labas ng bahay na nabili ni Paulo, ay isang babaeng may dalang suitcase ay nagmamatsyag sa bakod. Sumisilip-silip siya sa rehas na bakod ng bahay. Tila nagmamasid kung meron bang tao sa loob. Si Honey ang babaeng yun. "Kakabili mo nga lang ng bahay namin, titirhan ba agad?" Papasok ako sa bahay namin. Akin pa rin tong bahay na to. Hindi ko to pwedeng iwan. Dapat makagawa ko ng paraan para manatili pa rin ako dito sa bahay namin. Ay, mukhang tamang-tama ang timing ni Honey dahil si Paulo at ang kanyang interior designer ay aalis na rin sa premises ng kanilang bahay. Nagtago si Honey sa bash sa labas ng gate para hindi siya makita ni na Paulo sa kanilang paglabas. At mukhang magaling ngang magtago si Honey dahil sa paglabas ni na Paulo sa gate ng bahay hindi man lang nila napansin ang aligasgas ng mga dahon sa gilid ng kanilang gate. Ilang metro pa lang nakakalayo ang kotse ni Paulo, agad nang isinagawa ni Honey ang kanyang plano na muling manirahan sa kanilang bahay. Dahil nakalak na ang gate, kinailangan niyang umakyat ng bakod para makapasok sa dati niyang bahay. Lecheng buhay naman to. Ang bigat na nga ng dala ko aakyat pa ako ng pagkataas-taas na pader. Kahit nahihirapan sa bitbit niyang bagahe, pinilit pa rin ni Honey na makaakyat sa naturang pader. Halos mapunit na nga rin ang kanyang damit nang sumabit ang dulo ng kanyang t-shirt sa nakausling bakal. Buti na lang at nagawa niya ng paraan ng kanyang damit, kaya matiwasay na siyang nakababa mula sa pader at papasok na siya sa loob ng bahay. Sa loob ng dating bahay ni Honey, na ngayon ay pagmamay-ari na ni Paulo Miranda, isang figura ang tahimik na naglalakad sa bawat sulok ng sala. Dahan-dahang hinahaplos ni Honey ang kahoy na handrails ng hagdan, ang lumang aparador sa tabi ng pader, at ang nakaukit na pangalan niya sa isang bahagi ng poste. Grabe, hindi pa rin nagbabago ang amoy ng bahay. Amoy kahoy, pintura at konting alikabok. Pero bakit parang hindi na ito ang bahay namin? Ang sakit sa pakiramdam. Yung mga memories ko dito parang unti-unti na atang binubura. Ay, ano ba naman to? Sa dinami-dami ba naman kasi ng bahay dyan sa labas? Bakit itong bahay pa talaga namin ang gusto niyang tirahan? Ay, nakakainis talaga. Sa bawat hakbang niya, bumabalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Ang hagdan kung saan siya madalas madulas noong siya'y bata. Ang kusina kung saan madalas silang magluto ng tatay niya ng pancake tuwing umaga. At ang lumang sofa kung saan siya lagi nakahilata habang nagdodrawing ng mga fashion sketch niya. Hindi pwede, hindi ko kayang iwan ang bahay na to. Hindi ko hahayaan na burahin ng Paulo Miranda na yan ang lahat ng alaala ko rito. Kahit anong mangyari, gagawa ko ng paraan para muling mapa sa akin ang bahay na ito. Antipatiko kang Paulo ka, makikita mo talagang hinahanap mo. Napansin niyang may ilang parte na ng bahay ang sinimulan ng baguhin. May ilang dingding ng napinturahan ng kulay dark gray at ang dating makalumang chandelier sa sala, napalitan na ng modernong ceiling lights. Anong ginagawa ng lalaking yun? Binabago niya lahat. Wala siyang karapatang pakailaman na ng bahay namin. Hindi ko siya mapapatawad. Never! Ang pangit naman ng design at colors na napili niya. Siguro kailanman, hindi naging masaya yung lalaking yun. Bakit ang boring ng mga colors na napili niya? Hay nako! Dahil sa sama ng loob, hindi niya na malayang napadpad siya sa dati niyang kwarto. Binuksan niya ang pinto at nakita niyang wala na roon ang kanyang mga gamit, maliban sa isang bagay na hindi niya inasahan. Isang maliit na stuffed toy na regalo ng tatay niya noong bata pa siya ang naiwan sa sahig. Natatakpan ng isang plastic na nakasulat ang salitang for disposal. Hindi pwede to. Pati si Bunny itatapon niya. Hayop ka, Paulo Miranda. Dahil sa pinaghalong pagod at emosyon, napaupo siya sa kama at hindi na napigilang tumulo ang luha. Kakamonolog at kakareklamo, hindi na niya namalayan na unti-unting bumibigat ang kanyang mga talukap at doon mahimbing siyang nakatulog. Pagod na rin kasi si Honey kakaikot at lakad sa kung saan para lang may matuluyan siyang bahay. Ginising si Honey nang malakas na tunog ng pukpok. Napadilat si Honey at napabangon bigla. Ano yun? Lindol? Napatingin siya sa paligid at doon niya lang naalala na nasa loob pa rin siya ng bahay o mas tamang sabihing dating bahay niya.
Shucks, nakatulog pala ako dito. Mula sa maliit na siwang ng pinto, sumilip siya sa labas at nakita ang ilang trabahador na may dalang mga pintura at kahoy. May ilan ding nagdidiscuss ng mga design plans. O teka, may renovation na agad? Hindi ba pwedeng dumaan muna sa tamang proseso? Wala na ba talagang respeto ang may-ari ng bahay na to? Sa kanyang inis, lumabas siya ng kwarto at naglakad papunta sa sala kung saan abala ang mga pintor at karpintero. Excuse me mga kuya. Napatingin ang mga trabahador sa kanya. Isang matabang pintor na may hawak na brush ang lumapit sa kanya. Aba, sino ka? Hindi ka pwedeng tumambay dito, miss. May renovation kami. Nag-isip si Honey ng mabilis at dahil sanay siya sa kalokohan, agad niyang sinimulan ang kanyang drama. Ay, hindi niyo ba ako kilala? Ako ang girlfriend ni Mr. Paulo Miranda. Nagtinginan ng mga trabahador. Ha? Yung boss namin? May girlfriend siya? Akala namin hindi siya mahilig sa chicks. Di ba lalaki ang gusto nun? Napakurap si Honey. Mukhang hindi lang siya ang nagtataka sa pagiging single ni Paulo hanggang ngayon. Aba syempre meron. At ako yun. At bilang girlfriend niya, gusto kong ipaalam sa inyo na wag niyong palitan ang kulay ng pader. Gustong gusto ni Paulo ang kulay na yan. Kasi alam niyo, si Paulo ay mahal na mahal ako noon. Nag-usap na kami nung isang gabi. Sabi ko sa kanya wag nang palitan ang kulay ng bahay. Pumayag naman siya. Kaya wag niyo nang palitan. Kaya nga pinag-stay niya ako dito kasi nga babantayan ko kayo, okay? Nagkibit balikat ang mga trabahador. May ibang napaka-skeptical pero kahit papaano, ang magandang mukha ni Honey ay tila nagsasabi sa kanila na maaaring ang sikreto lamang ang pakikipagrelasyon ng kanilang amo para hindi na rin siya machismis ng media. Kung yun ang gusto ng girlfriend ni boss, wala nang problema sa amin. Napangisi si Honey. Mission success. Napaniwala niya ang mga pobreng manggagawa sa bahay ni Paulo. Ma'am, matanong ka lang namin. Total ikaw ay girlfriend naman. Hindi ba talaga baklayang si Paulo? Kasi pansin namin, sobrang linis sa katawan. Tapos napakapulidong gumalaw. Para talagang Naku kuya, hindi bakla si Paulo no? Ganun talaga siya. Gentle lang siguro siya gumalaw pero lalaki po yun. Malambing nga Lagi niya nga akong inaano Aba, talaga ma'am? Sa bagay. Bagay na bagay nga naman kayo ma'am. Gwapo si sir tapos maganda ka rin kaya bagay na bagay talaga kayo. Wika ni Lando. Medyo gutom na ng mga oras na yun si Honey dahil naubos na rin ang pera niya kakaikot. Nakita niya si Manong Lando na kumakain ng kanyang breakfast kaya kinapalan na rin niya ang mukha niya. Kuya, ano pong kinakain niyo? Eto ma'am, kanin tsaka paksiw na luto ng asawa ko. Maaga pa kasi akong umalis kaya pinadalahan niya na lang ako ng pagkain para hindi ako lipasan ng gutom. Ganun ba kuya? Masarap po ba yan? Ay oo, masarap magluto ang asawa ko. Tikman mo ma'am. Sige nga po kuya, pahingi po. Magilo namang binigyan ni Lando ng kanyang baon si Honey. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, naubos na ni Honey ang pagkain ni Lando. Kuya, ang sarap nga po talaga. Grabe, yun na ata ang pinakamasarap na paksiw na natikman ko kuya. Grabe, ang sarap. Napangiti na lamang si Lando. Ngunit sa likod ng kanyang isipan ay napapaisip siyang parang patay gutom naman tong girlfriend ni Sir Paulo. Pansin ko nga ho na nasarapan kayo ma'am. Wala kasing naiwan sa baon ko. Kahit isang butil ng bigas wala man naiwan. Ang sarap po no? Ramdam ni Honey ang bahagyang pagkapahiya niya. Kaya ngumiti lamang siya at kunwaring walang nararamdaman na kung ano. Oho, sige po kuya, salamat. Balik na ho muna ako sa taas kuya, may gagawin pa kasi ako. Tumagal din ng 3 araw si Honey sa dati niyang bahay bago siya sinorpresa ng muling pagbabalik ni Paulo sa bahay. Bakit hindi pa rin napapalitan ng mga kulay ng pader? Tahimik ang mga trabahador, may sumulyap kay Honey. Kasi po sir, yung girlfriend niyo po ang nagbigay ng instruction. Wika ni Bong, nagtaas ng kilay si Paulo. Excuse me, anong girlfriend? Napakamot ng ulo ang pintor. Si Miss Honey po, nandito po siya sa loob. Nasa taas po siya, sir. Sabi niya po kasi, sir, nagpaabiso na daw ho kayo na hindi niyo na daw papalitan ng pinta po. Wika naman ni Lando. Sa puntong yun, nanigas si Paulo. Honey?
Ang sarap ng tulog ni Honey sa master's bedroom. Tahimik na pumasok si Paulo sa kanyang master's bedroom, ang dati ng silid ng tatay ni Honey, at doon niya nakita si Honey. Nakabalot sa kumot, natutulog ng mahimbing, tila walang pakailam sa mundo. Anong kalokohan to? Lumapit siya sa kama at marahang inalog ang balikat ni Honey. Hoy, gumising ka! Walang reaksyon si Honey. Mas lumapit si Paulo at mas pinalakas ang pagtapik. Hoy babae, gumising ka! Pero ang sagot lang ni Honey ay isang mahimbing na ungol. Ano ba? Please, 5 minutes pa. Napanganga si Paulo. Anong 5 minutes? Mas lalo niyang nilakasan ang boses. Hoy babae, gumising ka. Kung ayaw mong lumipad palabas ng bahay ko ngayon din. Unti-unting nagmulat si Honey ng kanyang mga mata. Nakita niya ang pamilyar na mukha sa harap niya at doon siya tuluyang napabalikwas. Paulo? Paulo Miranda? Oo, ako nga. Sino ka? Trespassing ka dito sa property ko ah. Agad na tumayo si Honey sa kanyang hinihiga ang kama. Nakadama siya ng sobrang kaba dahil nga hindi niya inaasahang maaabutan siya ni Paulo doon sa kwartong iyon. Paulo, mag-explain ako. Sandali. Wala naman akong ginalaw dito sa bahay eh. Ako si Honey. Ano kasi, ako yung dating may-ari nitong bahay na to. Anong pakialam ko kung ikaw ang dating may-ari ng bahay na to? Wala ka ng karapatan dito kasi nabili ko na to. Umalis ka na kung ayaw mong ipadampot kita sa mga pulis. Ano ba yan? Ang suplado mo naman. Joke lang naman tong lahat. Pwede ba? Huwag kang ang ambisyosa. Bakit mo sinabi sa mga tao doon na girlfriend kita ha? Walang iya ka? Hindi naman ako papatol sa manlulokong katulad mo no? Umalis ka na dito. Tatawag na ako ng pulis kapag hindi ka pa aalis dito. Agad na lumuhod si Honey sa harap ni Paulo at nagmakaawa. Paulo, maawa ka sa akin. Wala kasi talaga akong mapuntahan. Wala kasing naiwan si daddy sa akin kahit isang singkong duling. Walang-wala na talaga ako. Please naman Paulo, maawa ka naman sa akin. Kahit ako na lang gawin mong katulong dito. Basta please, wag mo kong paalisin. Habang nakaluhod si Honey sa harap ni Paulo, bigla namang napadaan si Mang Lando sa tapat ng master's bedroom at nakita ni Mang Lando si Honey na nakaluhod sa paanan ni Paulo. Nakayakap na si Honey sa paa ni Paulo ng mga oras na yun. Iba ang tumatakbo sa isip ni Mang Lando. Akala niya may malaswang ginagawa ang dalawa sa master's bedroom. Hindi naman kasi narinig ni Mang Lando ang buong pag-uusap nilang dalawa ni Paulo sa loob. Aksidenteng nakita ni Paulo na nakasilip nga si Mang Lando sa kanilang dalawa. Kaya agad niya ring hinila si Honey mula sa pagkakaluhod dahil baka ano pang isipin ni Mang Lando tungkol sa kanya. Tumayo ka nga dyan, Honey. Tumayo ka na. Hindi ako tatayo dito. Kung hindi ka papayag na dito na ako titira. Paulit-ulit na nililingon ni Paulo ang bukas na pintuan dahil alam niyang nakamasid lamang sa kanya ang mga trabahante habang bukas ang pinto ng master's bedroom. At dahil ayaw nga ni Paulo ng iskandalo at mapagchismisan ay agad na lamang niyang tinanggap ang naging offer ni Honey sa kanya. Sige na, oo na. Dito ka natitira pero magiging katulong ka dito ha. Muchacha, yun ang magiging bayad mo sa pag-stay mo dito. Tumahimik ka na't punasan mo na yung luha mo. Baka akala ng mga trabahante dito, sinasaktan kita. Leche ka talaga. Biglang napangiti si Honey. Napakatamis ng kanyang mga ngiti. Talaga ba, Paulo? Sa sobrang tuwa ni Honey sa sinabi ni Paulo, napayakap na lamang siya sa binatang CEO. Salamat, Paulo. Sobrang salamat. Muli na namang nakita ng mga trabahante ang pagyakap ni Honey kay Paulo, kaya agad na kinalas ni Paulo ang mahigpit na pagkakayakap sa kanya ni Honey. At binulungan niya ang dalaga ng, Pwede ba Honey? Maghunos dili ka nga, para ka talagang kirengking na babae. Umayos ka nga, nakakahiya ka. Agad na iniwan ni Paulo si Honey sa master's bedroom at nilisan din agad ang pinapaayos na bahay. Huminga ng malalim si Honey as sign of relief na meron na nga siyang matitirahan after weeks of being a palaboy. Sa isip niya, magiging matiwasay na ang kanyang buhay dahil muli na siyang nakabalik sa bahay na dati niyang palasyo. Magiging comfort zone pa rin kaya ni Honey ang bahay nila na binili na ni Paulo Miranda? O ito na ang umpisa ng tila impyernong buhay niya sa bahay na minsan niyang minahal at hindi kayang iwan? Ganun pa rin kaya ang mararamdaman niyang pananabik sakaling magkasama na sila ni Paulo Miranda sa iisang bubong? Tahimik na naupo sa dining area si Paulo.
Iniikot ang tingin sa bagong interior ng bahay. Hawak niya ang tasa ng kape habang ine-enjoy ang tahimik na umaga. Mas malinis, mas maaliwalas. Mas bagay sa isang tulad niya ang interior design ng buong bahay. Wala nang bakas ng dati nitong may-ari, o dapat ay wala na. Dahil heto siya, si Honey, ang tanging bakas na naiwan. Sunod siya ng sunod sa kanya habang kunwaring naglilinis ng mesa. Ay, okay lang naman pala tong design mo, no? Hindi naman pala pangit. Ani Honey, mahina pero klaro ang buntong hininga ni Paulo. Alam niyang hindi totoo ang sinasabi nito. Ayaw na din ni Paulo ang pagiging makulit ni Honey. Pero mas maganda siguro kung medyo pastel ang kulay ng pader, no? Para homey, tsaka yung chandelier, parang ang bigat-bigat tignan, pero okay lang, ayos naman. Halos mabulunan si Paulo sa iniinom niyang kape. Tumingin siya kay Honey ng matalim. Pwede ba? Kung ayaw mong palayasin kita ngayon din, manahimik ka na lang habang naglilinis. Di ba ikaw ang humiling natitira ka dito bilang katulong ko? Kaya gawin mo na lang ang trabaho mo kaysa puro kadadajan. Pero imbis na matakot, nagpatuloy lang si Honey sa pag-e-inspeksyon sa sala. May kinuha siyang isang photo frame mula sa kanyang bag at inilagay ito sa ibabaw ng console table. Natahimik si Paulo, isang lumang picture ni Honey. Kasama ang ama nito ang laman ng frame. Napakurap siya at mabilis na naglakad palapit. Ano bang ginagawa ng picture na to dito? Agad niyang kinuha ang picture frame at walang pasabing isinilid sa isang drawer. Bakit mo tinatago? Itinaas ni Honey ang kilay, baka sa kanyang boses ang kunwaring otoridad sa pagpatong ng kanyang frame sa table. Bahay ko to dati, Paulo. Hindi ba pwedeng kahit isang picture lang ang maiwan ko dito? Sumikip ang panga ni Paulo. Katulong ka dito, Honey. Wala ka ng karapatan sa bahay na to. Hindi ko na problema kung bakit nawala sa kamay mo ang bahay na to. Wala ka ng karapatan sa kahit saang sulok ng bahay na to. Kaya pwede ba? Tumigil ka na sa kaka-assume mo. Natahimik si Honey pero saglit lang. Di wow, o siya maglilinis na po ako, boss, para hindi ako mapalayas. Kinaumagahan, Honey was expected to wake up early kasi nga dapat nakapag-prepare na siya ng breakfast for Paulo. Pero mag-aalmusal na sana si Paulo pero ni anino ni Honey at ni isang butil ng kanin walang nakita sa kusina. Hoy Honey! Malakas ang katok niya sa pinto ng kwarto ni Honey. Wala siyang narinig na sagot. Sumilip siya at nakita niyang nakahiga pa rin ito. Mukhang mahimbing na natutulog. Di ba kasambahay ka dito? Lumapit si Paulo sa kama at malakas na tinapik ang unan malapit sa ulo nito. Gising, wala pa akong almusal. Nag-inat lang si Honey at bumaluktot sa kama. Ikaw na lang kayang magluto. Mayaman ka naman, di ba? Hindi ka ba marunong magluto ng sarili mong itlog? Nanlaki ang mga mata ni Paulo. Walang yato ah. Lumapit siya sa kama para hatakin ng kumot pero biglang lumingon si Honey na may pagkapapi eyes at bumulong na nagpa-cute. 5 minutes pa please. Nabitiwan ni Paulo ang kumot. Nagtagumpay si Honey. Naiwan siyang tulog. Agad na lamang umalis si Paulo mula sa kwarto ni Honey dahil ayaw niyang tuluyan na ngang masisira ni Honey ang kanyang araw. Pinili na lamang ni Paulo na dumaan sa mga fast food chain at nag-drive-thru ng kanyang breakfast. After a long day's work, umuwi si Paulo sa kanyang bahay. Ngunit laking gulat niya na ang mga plato sa kusina ay hindi pa nahuhugasan. Wala na ba talagang kayang gawin ng babaeng yun kundi ang inisin ako lagi? Napuno na si Paulo. Tama na ang kalukuhan ni Honey. Aalisin na kita dito. Nakaharap siya kay Honey na nakatayo sa tapat ng hagdan. Nakapangalumbaba ang dalaga sa sofa. Tila walang pakailam. Ano daw? Pasensya na. Hindi ko po narinig, mahal na prinsipe. Nilinis niya ang tenga niya gamit ang daliri. Honey, seryoso ko. Ayoko na. Aalis ka na dito. Tumawa lang si Honey. Di wow, palalayasin mo ko. Sige nga, subukan mo. Tumaas ang kilay ni Paulo. Challenge accepted. Gusto mo ng dahilan? Simula nang dumating ka dito, ang gulo-gulo na ng buhay ko. Hindi kita pinatuloy dito para lang magpakasarap ka sa buhay. Wala kang silbi, wala kang respeto at higit sa lahat. Tumingin siya sa paligid. Ginagawa mo pa rin parang bahay mo to kahit hindi na. Sana mahiya ka naman. Ikaw ang nagmakaawa na patuloyin kita dito. Kapalit nun ay ang pagiging katulong mo pero anong ginawa mo? Ako pa yung uutusan mo.
For goodness sake, matuto ka namang mahiya. Natigilan si Honey. Masakit pala. Dahan-dahan siyang tumayo. Nagpunas ng kamay sa suot niyang apron at naglakad paakyat. Ilang minuto lang, bumaba siyang may dala ng maleta. Tumingin siya kay Paulo. Wala nang katarayan, wala nang pangaasar. Tahimik siyang lumakad papunta sa pintuan. Pero sa paanan ng hagdan, nagkasalubong sila. Nagkatitigan, nagkabanggaan ng balikat at biglang natapilok si Honey. To the rescue agad si Paulo. Nasalo niya ito bago pa bumagsak. Napakapit si Honey sa dibdib ni Paulo habang ang lalaki naman mahigpit na hawak ang kanyang bewang. Biglang tumahimik ang mundo. Ay, mahinang ungol ni Honey. Ay ano, umayos ka nga, ang dami mong alam. Wika naman ni Paulo. Nagtagal ang titigan nila. Tila biglang bumagal ang oras. Biglang may kung anong init na bumalot sa kanilang pagitan. Pero bumalik sila sa realidad nang biglang kumidlat. Kuya! Napakapit ng mahigpit si Honey kay Paulo. Nanginginig sa takot. Binalik siya ni Paulo sa ayos. Ano ba? Para kang bata. Hindi sumagot si Honey. Nanginginig siya. Nakatakip ang muka sa dibdib ni Paulo. Hindi niya alam kung paano siya napayakap ulit. Naguguluhan si Paulo. Napatingin siya sa labas. Malakas ang ulan. May kasama pang hangin na animoy bagyo sa sobrang lakas. Kaya mo na yan, sige na. Lumabas ka na. Wika ni Paulo. Wala pa ring sagot si Honey at biglang lumambot ang katawan niya. Honey? Mabilis siyang lumuhod para alalayan ng dalaga. Tsaka lang niya napansin ang mainit nitong balat. Nilalagnat siya. Honey! Sinampal-sampal niya ang pisngi nito ngunit hindi ito gumalaw. Nanginginig na ang buong katawan ni Honey. At doon niya lang napansin hindi na nag-iinarte si Honey. Wala na nga talaga siyang malay. Mabilis niyang binuhat si Honey at dinala pabalik sa loob. Hiniga niya si Honey sa sofa at mabilis siyang kumuha ng cold compress para pababain lang muna ang temperature ng dalaga. Habang kumukuha ng something na pwedeng amuyin ni Honey, hindi maiwasan ni Paulo na mag-alala ng sobra sa kalagayan ni Honey. Ano nga kaya ang dahilan kung bakit ganun kaagad ang naging reaksyon ni Honey sa matinding kidlat? May mga trauma kaya siya na maaaring nag-contribute sa kanyang pagkahimatay? Hindi mawari ni Paulo ang kanyang nararamdaman pero bigla atang nag-iba ang ihip ng hangin. Biglang nag-iba ata ang kanyang paningin kay Honey. Naging sobrang concerned siya sa dalaga. Yung kaninang feeling niya na gusto niya nang umalis si Honey sa kanyang pamamahay, biglang napalitan ng concern niya sa dalaga. Hindi siya pwedeng umalis ng bahay ng ganito ang kalagayan niya. Baka mamaya himatayin pa to sa daan. Magiging kasalanan ko pa ang lahat. Hay naku, anong klaseng babae ba naman itong kasama ko dito sa bahay? Para namang sinumpa na ako ng simula nang kinuha ko tong bahay na to . Maagang dumating si Paulo sa isang pharmacy sa kanto. Nakayuko siyang pumasok. Suot ang cap niya at panay ang lingon sa paligid na parang may tinataguan. Sa isang shelf, kinuha niya ang pinakamahal na multivitamins at isang pack ng vitamin C. Tss, hindi naman sa concern ako, pero kung magkakasakit siya, abala lang sa trabaho ko. Imbis na may magawa pa akong productive, mauubos na naman ang oras ko kakabantay sa kanya. Mahinang napailing si Paulo sa sarili habang naglalakad papunta sa cashier. Pagka-uwi, tahimik niyang inilagay ang mga vitamins sa tabi ng baso ng tubig sa dining table. Nakasandal sa sofa si Honey. Halatang mas maaliwalas na ang muka pero nangihina pa rin. Pagkakita niya sa mga vitamins, hindi niya napigilan ang isang matamis na ngiti. Aw, sino kaya naglagay nito dito? Hindi naman pwedeng galing sa multo, diba? Tsaka for sure, wala namang pera ang multo pambili ng mga to. Sinulyapan niya si Paulo na nagkukunwaring busy sa laptop sa sala. Nakataas ang isang kilay nito nang makita siyang nakangiti. Bakit ka naman nakangisi dyan? Wala lang, parang may isang supladong CEO na nag-aalaga sa akin . Tumigil ka nga dyan. Wala akong pakailam sa'yo. Kahit mangisay ka pa dyan. Napangiti lang lalo si Honey. Alam niyang nagde-deny lang ito. Kinahapunan, dumating ang isang abalang tawag kay Paulo. Anong ibig mong sabihin? May media sa harap ng bahay? Tumayo siya at lumapit sa bintana. Doon niya nakita ang mga reporter na nakaabang sa gate. May hawak na mga kamera at microphone.
Anong meron? Bakit ang daming kamera? Tanong ni Honey. Tss, may nag-leak ng address ko. At ang masama pa, may rumor na pinapalabas na bakla ako. Ha? Seryoso? Kaya pala ang daming reporters. Pero sandali, bakit hindi ba totoo? Anong hindi totoo? Nabakla ka? Kasi naman sino ba namang hindi magdududa sa'yo? 33 years old ka na. Wala kang asawa ni wala kang girlfriend. Hay naku, umamin ka na lang kasi. Wala namang masama sa pagiging bakla Matalim na titigang na-respond ni Paulo sa tahasang pagtatanong ni Honey. Kaya tumahimik na lang si Honey at nag-peace sign habang nakaharap sa nagngingit-ngit na si Paulo. Isang luxury car ang huminto sa harapan ng bahay at bumaba ang isang sikat na showbiz reporter na may dalang mikropono. Mr. Miranda, totoo bang hindi kayo interesado sa babae? Nanlaki ang mata ni Paulo. This is bad. Tss, ang hilig niyong maniwala sa kung ano-anong chismis. Sagot ni Paulo. Isang kamera ang biglang lumapit kay Paulo at kay Honey. Sa sobrang lapit, nagmukha silang isang sweet couple na naabutan sa loob ng bahay. At sino itong kasama ninyo, Sir Paulo? Siya ba ang patunay na hindi kayo bakla? Tanong ng reporter. Natahimik si Paulo. Alam niyang isang maling sagot lang, mas lalong lalala ang issue. Then, he got an idea. Sa isang iglap, hinawakan niya ang braso ni Honey at hinila ito papalapit. At bago pa makapagtanong ang media, hinalikan niya si Honey sa labi. Para silang biglang na-freeze sa eksena. Ano to? Ba't niya ako hinahalikan sa harap ng kamera? Mahinang bulong ni Honey kay Paulo. Natigilan ng mga reporter, sabay sunod-sunod na nag-flash ng kamera. At nang matapos ang ilang segundong halik, hindi pa rin makapagsalita si Honey. Si Paulo naman, kunwari walang emosyon, pero namula ang tenga. Ayan, napatunayan ko na ba sa inyo? At ayun na nga, viral na agad. Mabilis na kumalat ang picture ni na Paulo at Honey na naghahalikan sa social media. Habang tinitignan ni Honey ang mga litrato nilang dalawa ni Paulo, hindi niya maiwasang kiligin. First kiss niya yun. Mahindi man sila pagkakaunawaan ni Paulo, ngunit iba ang naging impact ng halik na yun. Tila biglang nagliwanag ang madilim na buhay ni Honey. Simula noon, parang may nagbago kay Paulo. Mas madalas na siyang nasa bahay at hindi na siya gaanong kasungit kay Honey. Si Honey naman, sinimulan na ang pagiging totoong kasambahay. Nag-aasikaso ng pagkain, naglilinis at kahit paano, tinatanggap ang kanyang bagong realidad. Pero napansin din ni Paulo ang pagbabago kay Honey. Hindi na siya ang pabaya at ang walang direksyong babae na inakala niya. Ano nga ulit ang pangarap mo? Tanong ni Paulo kay Honey. Nagkibit balikat si Honey. Gusto ko maging fashion designer, pero parang ang layo ko pa ron. Alam mo yun, siguro noon pwede kong gawin yan kasi maimpluwensya si Daddy. Pwede niya lang tawagan yung mga kakilala niya at i-hire ako or gawan ako ng sarili kong negosyo. Pero wala maaga niya ako iniwan. Wala pa nga ako napapatunayan na iniwan na niya ako. Napatingin lang si Paulo sa kanya. Hindi alam ni Honey, sinimulan na pala ni Paulong kontakin ang isang kilalang fashion design firm para makahanap ng oportunidad para kay Honey. At isang araw, biglang may tumawag kay Honey. Miss Honeylet Nunez, we'd like to offer you an internship at our fashion design firm. Napaatras si Honey sa gulat. Ha? Paano niyo po ko nahanap? Someone highly recommended you. Natigilan si Honey. Sino kaya? Samantala si Paulo naman, nasa teres lang. Iniinom ang kape niya habang nakangiti. Ayaw niyang aminin, pero siya ang may pakana nito. Mabilis na nilapitan ni Honey si Paulo habang nagkakape. Kita sa mukha ni Honey ang galak at hindi rin maiwasan ni Paulo na matuwa dahil sa nakikita niyang matamis ng ngiti sa mga labi ni Honey. Biglang niyakap ni Honey si Paulo dahil na rin sa sobrang tuwa niya. Habang nakayakap, Paulo, tinawagan ako ng isang fashion designing firm. In-invite ako ng internship. Nakaka-excite. Habang sinasabi ni Honey ang saloobin kay Paulo, napansin ni Honey na bigla ring humigpit ang yakap ni Paulo sa kanya. Hinayaan lamang yun ni Honey dahil napaka-comforting din naman ang bisig ni Paulo. For the first time, after Honey's dad death, at may isang taong muling nagpadama sa kanya ng sense of security and comfort. At yun nga ay si Paulo. Simula ng gabing yun,
ay mas naging madalas pa ang kwentuhan ni na Paulo at Honey. Hindi na nila namamalayan na yung dating inis nila sa isa't isa, unti-unti nang napapalitan ng pagkasabik sa isa't isa. Bawat araw, nilulook forward na nilang pareho ang oras nilang magkwentuhan ng kahit na ano. Isang gabi, habang nasa poolside sila, biglang may tumugtog ng slow music mula sa outdoor speaker. Masyado na rin komportable sina Honey at Paulo sa isa't isa. Tila naging magandang tool ang una nilang halik para malusaw ang kung anumang nagde-divide sa kanila noon. Uy, gusto kong sumayaw. Hinila niya si Paulo sa kamay pero umiling ito. Ayoko, hindi ako sumasayaw. Sige na, one dance lang. Bumuntong hininga si Paulo at sa huli, hinawakan ng kamay ni Honey at sinimulan niyang ilid sa mabagal na sayaw. Habang umiikot sila sa ilalim ng mga bituin, biglang nag-shift ang kanta sa isang sweet love song. Tahimik, makabuluhan. Nararamdaman ni Paulo ang kakaibang init na bumabalot sa kanya. Habang sumasayaw sila sa tabi ng pool, halos wala ng pagitan sa pagitan nilang dalawa. Ang liwanag mula sa ilalim ng tubig, kumikislap sa paligid, nagbibigay ng malambot at romantikong glow sa gabing yun. Ramdam ni Paulo ang malambot na katawan ni Honey na nakadikit sa kanya. Ang dahan-dahang paggalaw nila na tila sinasabayan ng pintig ng kanilang mga puso. Hindi na niya maintindihan kung bakit. Hindi na lang ito simpleng pang-aasar sa kanya ni Honey. Hindi na rin ito yung typical nilang sagutan at irapan. Iba na. Hinayaan niyang gumapang ang kanyang mga daliri sa likod ni Honey. Marahang hinahaplos ito na parang kinikilatis ang bawat sandaling sila ay magkasama. Sa bawat paghinga ng dalaga, naamoy niya ang natural nitong bango. Parang isang pabangong lalong nagpapalito sa kanya. At noon niya lang napansin, gusto niya ito. Gusto niya si Honey. Gusto niya ang init ng katawan nitong nakasandal sa kanya. Gusto niya ang maliit nitong ngiti kapag nag-aalangan siya. Gusto niya kung paano siya nito tinitingnan na parang hindi siya kailanman tiningnan ng iba. Kaya bago pa niya mapigilan ng sarili, hinila niya si Honey palapit at hinalikan sa labi. This time mas matagal at mas totoo. Sa isang iglap, bumigay ang mundo nila sa isang halik na puno ng pagnanasa at damdaming hindi na nila kayang itanggi. Walang pagmamadali, walang alinlangan, pero puno ng matinding emosyon. Si Honey na nagulat sa ginawa ni Paulo ay hindi rin lumayo. Sa halip pumikit siya at isuko ang sarili sa sensasyong bumalot sa kanila. Ang init ng labi ni Paulo, ang paraan ng paghawak nito sa kanyang bewang, ang banayad pero madiing paghapit nito sa kanya, lahat iyon ay tila nagpapawala sa kanyang pag-iisip. Unti-unting lumalim ang halik, parang isang pag-aangkin na hindi nila napagplanuhan pero parehong gusto nilang mangyari. Ang mga kamay ni Paulo gumapang sa kanyang likuran, hinahapit siya palapit pa, tila natatakot na baka lumayo siya. Nang bumitaw si Paulo sa halik, hindi niya tinanggal ang tingin kay Honey. Para siyang may kung anong binubuo sa isip. May kung anong desisyon ngayon lang niya nagawang tanggapin. Sabihin mong ayaw mo at titigil ako. Hindi sumagot si Honey. Sa halip, inilapit niya ang kanyang noo sa noo ni Paulo. Hinahabol ang kanyang hininga. Ngunit hindi iniiwas ang sarili. At iyon lang ang sagot na kailangan ni Paulo. Muli niyang siniil ng halik si Honey. Mas mapusok, mas tiyak, hanggang sa ang kanilang sayaw ay naging mas mabagal, mas sensual, at dahan-dahang silang lumapit sa loob ng bahay. Hanggang sa maramdaman ni Honey ang malamig na kutsyon ng kama sa likod niya. Habang magkatabi sila ni Paulo, hinaplos nito ang kanyang muka. Tinitingnan siya na parang siya lang ang babaeng nakita nito sa buong buhay niya. Kitang-kita sa mga mata ni Paulo ang kakaibang pananabik. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ito, pero hindi ko na rin kayang pigilan, Honey. I love you, Honey. And I want you here beside me always. At sa gabing yun, sa ilalim ng katahimikan ng gabi, nagbago ang lahat. Wala nang pagtatalo, wala nang sarkastikong sagutan. Ang natira na lang ay sila at ang damdaming hindi na nila kayang takasan. Ang mga sumunod na linggo ay tila isang panaginip para kay Honey at Paulo. Hindi man nila tahasang binibigkas ang mga salitang mahal kita. Kitang-kita sa bawat kilos nila kung paano nila pinapalalim ang relasyon nilang dalawa. Ang palaging paglalambing ni Honey kay Paulo ay nagdulot ng napakalight na aura kay Paulo.
Naging visible ito kahit sa mga kasamahan niya sa negosyo. Pag-ibig nga naman, may kakaibang dala sa kanila mga pagkatao. Si Paulo na dati walang pakailam sa ibang tao, ngayon ay tila may bagong mundo. Isang mundong umiikot kay Honey, pero habang bumabagsak ang depensa niya at bumibigay siya sa pagmamahal, isang inaasahang bisita ang dumating para sirain ang lahat. Isang umaga, isang itim na luxury car ang huminto sa tapat ng bahay ni Paulo. Dahan-dahang bumaba mula rito ang isang babae na halatang sanay sa marangyang buhay. Suot ang mamahaling alahas, mataas na takong at isang fur coat kahit hindi naman malamig. Lumapit ito sa pinto na parang pagmamay-ari niya ang buong lugar. Siya si Mrs. Lenny Miranda, ang ina ni Paulo. Kasunod niya ang kanyang asawa, si Mr. Ronald Miranda, at ilang tauhan nila. Halatang hindi ito ang unang beses na pumunta sila sa bahay. Dahil hindi man lang sila kumatok, diretso lang nilang binuksan ang pinto at pumasok. Sa kusina, nag-aalmusal pa noon si Paulo. Nakasuot lang ng loose white shirt at sweatpants. Nakataas ang isang kilay nang makita ang mga tao ngayon ay bigla na lamang sumugod sa kanyang teritoryo. Wow, kailangan ko bang i-roll out ang red carpet para sa pagbisita ninyo? Tanong ni Paulo. Hindi mo man lang ba ako bibigyan ng yakap, iho? Wika naman ng ginang. Pinalakihan siya ng mata ni Paulo. Ilang taon na siyang naninirahang mag-isa sa Pilipinas at ni isang beses hindi siya dinamayan ng kanyang pamilya. Ngayon ay bigla na lang silang susulpot. Bakit kayo nandito? Magsasalita na sana ang ama niya, pero sinenyasan ito ng kanyang ina na siya na ang bahala. Umupo ito sa isang mamahaling upuan na para bang nasa trono. Hindi mo ba kami gustong makita, iho? Napangisi si Paulo. Halatang alam niyang may mas malalim dahilan ang biglang pagbisita ng mga ito. Hindi naman kasi sila kailanman nagpakita ng concern sa kanya noon at hindi siya nagkamali. Paulo anak, may napagkasunduan na kami ng ama mo. At ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Napakunot noo si Paulo. Ano na naman yan? May ipapakilala kami sa iyo, ang babaeng mapapangasawa mo. Mapapangasawa? Sino namang nagbigay sa iyo ng karapatan na pumili ng babaeng aasawahin ko? Makinig ka muna sa amin anak. Hindi ka naman namin ipagkakasundo kung hindi mabuting babae yung tao. Dati naman kayong hindi nakikialam sa ginagawa ko sa buhay Bakit ngayon? Bigla na lang kayong babalik tapos makikialam pa. Tatalikuran na sana ni Paulo ang kanyang nanay, pero eksakto sa moment na yun, lumabas mula sa hallway si Honey. Suot ang simpleng oversized shirt at short, mukhang bagong gising. Nang makita niya ang mga bisita, saglit siyang natigilan. Nagpalitan ng tingin sina Paulo at Honey. Napangiti si Honey at magiliw na lumapit kay Paulo at niyakap ang binata. Tila walang kamalay-malay sa tensyon sa loob ng bahay. Good morning, may bisita tayo? Tanong ni Honey. Lumingon ang ina ni Paulo kay Honey mula ulo hanggang paa. Isang matalim at mapanuring tingin ang ibinigay niya rito bago siya napangiting pilit. At sino naman ang babaeng ito? Tanong ni Mrs. Miranda. Bago pa makasagot si Honey, agad siyang hinila ni Paulo palapit. Si Honey, girlfriend ko. Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan. Tila hindi makapaniwala ang ginang sa narinig. Tinapunan niya ulit ng tingin si Honey na kahit nagulat, nanatili pa rin nakangiti. Girlfriend o kasambahay? She looks more like a maid rather than a girlfriend. Wala man lang sense of class itong babaeng ito. Wika ni Mrs. Miranda. Ramdam ni Honey ang insulto sa tono nito, pero pinigilan niya ang sarili. Ma'am, kung sinadya niyo lang pumunta rito para insultuhin ang girlfriend ko, mas mabuting umalis na lang kayo. Napangiti si Mrs. Miranda. Parang natuwa sa pagiging palaban ng anak niya, pero hindi siya basta-basta susuko. Paulo anak, nakakagawa ka na pala ng mga desisyon mo ng mag-isa. Pero sana lang matuto kang pumili ng tama. Hindi lahat ng inaakala mong gusto mo ay dapat mong piliin. Matapos ang tensyonadong breakfast na iyon, kinausap ng ina ni Paulo ang kanyang anak nang sila lang dalawa. Hindi ka na bata, Paulo, at hindi mo pwedeng itapon ang kinabukasan mo para lang sa ibang babaeng walang maipagmamalaki sa buhay. Ma'am, hindi ikaw ang pipili kung sino ang gusto kong makasama. Besides, Honey is a wonderful woman. Isa siyang rising fashion designer. May future na maganda para sa kanya.
Sa dedikasyon niya sa trabaho at sa kanyang artistry, alam kong may malaking opportunity na nag-aantay sa kanya. Fashion designer? So ibig sabihin nananahi lamang siya? Ma'am, you know very well that is more than that. Alam mo yan. Natahimik na lamang si Mrs. Miranda dahil tila alam niyang walang patutunguhan ang pagiging mahadera niya ng mga oras na iyon. Huminga ng malalim si Mrs. Miranda. Pagkatapos ay inilabas ang tunay na dahilan ng kanilang biglaang pagbabalik. Alam mong matagal nang may negosyo ang pamilya natin sa Amerika at sa ngayon nasa bingit kami ng pagkalugi. Nanatili lang na tahimik si Paulo pero ramdam niya na hindi niya magugustuhan ang susunod nitong sasabihin. Ang pamilya na kasosyo namin ay may anak na babae. Siya si Victoria. Matalino, maganda at galing sa mabuting pamilya. At siya ang babaeng pakakasalan mo. Nanigas si Paulo. Anong klaseng biro yan? Hindi ito biro. Kung gusto mong matulungan ng pamilya mo, ito lang ang paraan. Ikaw ang susi para mailigtas natin ang negosyo natin. Tila may sumabog sa loob ni Paulo. Hindi niya alam kung matutuwa o magagalit. So ngayon, biglang may pakailam na kayo sa akin. Matagal ninyo akong iniwan dito. Hindi ako mahalaga noon. Pero ngayon kailangan niyo ko. Kaya kayo bigla na lamang bumalik. At gusto niyong ipakasal ako sa isang babaeng hindi ko kakilala. Hindi na nagulat si Paulo sa pagiging manipulative ng kanyang ina. Pero hindi niya inaasahan na darating sa puntong gagamitin siya bilang pawn para mailigtas ang negosyo ng pamilya. At ang mas masakit, hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag ang lahat ng ito kay Honey. Dahil sa unang pagkakataon sa buhay niya, natatakot siyang mawala ito. Matapos ang ilang araw simula nang bumisita ang mga magulang ni Paulo, naging kapansin-pansin ang pagiging tahimik ni Paulo at tila ang dami ng iniisip. Paulo, okay ka lang ba? Ilang araw ka nang tahimik ka. Wala to, Honey, okay lang ako. Siya nga pala, pasensya ka na sa mami ha. Naku, Paulo, wag mo nang alalahanin yung mga bagay na yun. Carry lang yun ang beauty ko. Tsaka isa pa, ikaw naman ang magiging kasama ko sa buhay, kaya hayaan mo na yung mami mo. Hindi ko rin alam ang pinaglalaban nun sa buhay. Agad na niyakap ni Paulo si Honey at pinuno ng halik ang kanyang pisngi. Ano ka ba, Pau? Sobrang nakakakiliti niyang bigote mo. Tigilan mo na yan. Ang kulit mo. Ito naman, nilalambing ka lang eh. Biglang naging seryoso ang mata ni Paulo nang tumingin siya kay Honey. Honey, thank you for loving me big time. I will love you for the rest of my life. Wala na ako ibang babaeng pinapangarap kundi ikaw lang. Naku, ayan na naman tayo sa sobrang tamis ng mga salita eh. Pwedeng walang pangako. Mangangako ko sa iyo kasi mahal kita, Honey. Natapos ang gabing yun na puno ng lambingan. Sumunod na araw, gumising na lamang si Honey na wala na si Paulo sa kanyang tabi. Nag-iisa na lamang siya sa kanilang higaan. Inisip ni Honey na marahil ay nagmamadali lamang si Paulo kaya hindi na ito nakapagpaalam. Sumunod ang mga araw, ngunit wala pa rin si Paulo. Hindi pa rin siya umuuwi. Nangungulila at nag-aalala na rin si Honey sa kanyang nobyo. Ilang beses niya itong tinawagan pero hindi na rin ito nasagot pa. Sa loob ng 2 buwan, nanatiling tahimik ang bahay na minsang naging saksi sa masasayang sandali ni na Paulo at Honey. Sa bawat umaga, nagigising si Honey na umaasang babalik si Paulo na isang araw, bigla na lamang siyang sasalubungin ito sa pintuan na parang walang nangyari. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unting humina ang pag-asa niyang iyon. Nagpatuloy siya sa trabaho, ngunit hindi maikakaila ang kanyang pananamlay. Napansin ito ng kanyang boss isang araw habang nakatitig lang siya sa kanyang laptop. Tila malayo ang iniisip. Honey, napansin kong matamalay ka nitong mga nakaraang araw. May problema ka ba? Ha? Wala naman po, ma'am. Nagpumilit siyang umiti, ngunit hindi siya makatingin ng diretso sa kanyang boss. Honey, medyo matagal na rin kitang nakasama dito sa opisina ko. Hindi ka ganyan. Kung may problema ka, pwede mong sabihin sa akin. Hindi pa man siya nakakasagot, biglang napalingon ang lahat sa opisina nang may marinig silang balitang lumabas sa TV. Napahinto si Honey at dahan-dahan niyang itinapat ang tingin sa screen. Breaking news! CEO Paulo Miranda and socialite Victoria Sandoval's wedding confirmed. The highly anticipated business union is set to happen next month in New York City.
Parang biglang natigil ang tibok ng puso ni Honey. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita, hindi siya makahinga. Hindi totoo to. Dahan-dahang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya namalayan na nasa tabi niya na ang kanyang boss. Nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Honey, are you okay? Ngunit hindi niya na narinig ang sumunod pa nitong sinabi. Nakatitig lang siya sa TV. Nakikita ang litrato ni Paulo kasama ang isang napakagandang babae. Ang babaeng ipapakasal sa kanya. Ang lalaking nangakong hindi siya iiwan at masayang nakangiti sa piling ng iba. Naramdaman niyang parang binagsakan siya ng langit at lupa. She felt betrayed. Ginamit lang ba siya? Minahal ba talaga siya ni Paulo? O isa lang siyang katuwaan bago ito bumalik sa buhay na para talaga sa kanya? Biglang bumulusok ang lahat ng insecurities niya. In the first place, sino ba siya? Isa lang siyang ordinaryong babae na minsang nakitira sa isang bahay na hindi naman talaga sa kanya. Nagkulong siya sa bahay ng gabing yun. Hindi siya kumain, hindi siya natulog. Umiiyak lang siya habang iniisip kung paano siya nagpadala sa pangako ng isang lalaking kayang baliin yun ng isang iglap. Halos 3 buwan nang lumipas nang bumalik si Paulo sa bahay nila ni Honey. Hindi niya alam kung paano siya sasalubungin ito, pero isa lang ang tiyak, hindi ito magiging madali. Nadatnan niyang tahimik sa bahay. Walang sumalubong sa kanya. Walang kahit anong senyales na hinihintay siya ni Honey. Pagkapasok niya sa sala, nakita niya itong nakaupo sa sofa. May hawak na tasa ng kape. Hindi ito nag-abalang lingunin siya. Honey? Wala siyang natanggap na sagot. Honey, I know galit ka. Galit? Hindi lang galit, Paulo. Sobrang galit. Sinong hindi magagalit sa ginawa mo, Paulo, ha? Doon niya ito nilingon at nakita niya ang matigas na ekspresyon sa mukha nito. Pero ang mas tumagos sa kanya ay ang sakit sa mga mata nito. Isang sakit na siya ang dahilan. After everything, wala ka man lang pasabi. Wala man lang kahit isang text o tawag. You ghosted me, Paulo. And then just when I was still holding on to your promises, sa TV ko pa malalaman na ikakasal ka na pala. Honey, hindi mo naiintindihan. I had to do it. Had to do it? So wala akong karapatang malaman? Wala akong karapatang mapaghandaan? Tumulo ang luha niya, ngunit agad niya iyong pinunasan. Hindi siya papayag na makita siyang mahina ni Paulo. Paulo, I gave you my trust. Pero anong ginawa mo? Pinatunayan mo lang na wala akong halaga sa'yo. Halos hindi makahanap ng tamang sagot si Paulo. Alam niyang kahit anong sabihin niya ngayon, hindi basta-basta mawawala ang sakit na dulot niya kay Honey. Honey, bumalik ako kasi ikaw ang mahal ko. Hindi ko tinuloy ang kasal. Umalis ako para ayusin ang sitwasyon, para bigyan ng wakas ang buhay na gusto nilang ipilit sa akin. Pero Paulo, iniwan mo pa rin ako. Walang kahit anong dahilan ng makakatama sa ginawa mo. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Paulo ang tunay na bigat ng mga pagkakamali niya. Sa mga sumunod na araw, hindi sumuko si Paulo sa pagsuyo kay Honey. Ginawa niya ang lahat. Sinuyo niya ito pinasaya at pinatunayan niyang hindi niya na ito iiwan. Pero hindi ganoon kadaling bumalik ang tiwala ni Honey. Hanggang isang gabi, habang magkasama sila sa veranda ng bahay, hinawakan ni Paulo ang kamay niya at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Honey, alam kong hindi madali para sa iyo na muli akong pagkatiwalaan, pero gusto kong malaman mo na ikaw ang mahal ko. Ikaw lang, at kung kailangan kong maghintay at patunayan iyon sa iyo araw-araw, gagawin ko, Honey. Honey, will you marry me? Nagulat si Honey. Hindi siya makapaniwala. Pwede ba, Paulo? Ayan ka na naman sa mga pangako mong papalpak. I don't want to waste any more time. Hindi na kita pakakawalan pa. I will prove to you na hindi masasayang muli ang tiwala mo sa akin, Honey. Please marry me. Sa kabila ng lahat ng sakit na pinagdaanan niya, hindi niya maitatangging mahal niya pa rin si Paulo. Hindi naging madali ang lahat pero sa huli, siya pa rin ang pinili nito at bilang patunay sa kanya mga sinabi kay Honey, agad na pinrepare ni Paulo ang kasal nila ni Honey. Isa itong sorpresa. Lahat ng detalye sa kasal ay palihim na ginawa ni Paulo. Walang kaalam-alam si Honey na darating araw na mabibigla na lang siya. Honey, may pupuntahan tayo. Suotin mo yung damit na nandoon sa bed mo. May offer kasi sa akin na maging model daw tayo ng isang fashion magazine. Gusto kasi nila pair. I can't think of any other beautiful women na ipapare sa akin kundi ikaw. Kaya sige na,
Magbihis ka na doon at magpapamakeup pa tayo ng pagdating sa venue. Ha? Saang venue? Teka, bakit hindi ko alam to? Wala nang maraming tanong, honey. Sige na, sayang ang opportunity. Malay mo maging supermodel ka pa dahil dito sa attenda natin. Wala nang naging imik pa si Honey. Agad niyang sinuot ang damit na pinirepair para sa kanya. Takang-taka siya kung bakit ang ganda ng damit na binigay sa kanya. Kahit medyo skeptical siya, excited naman siyang mapabilang sa isang fashion show kaya go lang siya ng go. Nang makarating na silang dalawa sa venue, hiwalay sila ng dressing room para maisagawa na nga ang kanilang mga make-up. Laking gulat na lamang ni Honey nang pumasok sila sa mismong venue, binigyan lamang siya ng isang magarang bouquet at belo sa ulo. Papasok na pala siya sa aisle ng isang garden wedding na sinet up ni Paulo para sa kanilang dalawa. Habang naglalakad sa aisle si Honey, hindi niya maiwasang maiyak habang nakatingin kay Paulo sa dulo ng carpet na kanyang pinagmamartsahan. Andun ang ilan sa kanyang mga katrabaho at barkada ni Paulo. Alam niya na ang kasal na nga nila ni Paulo ang kanyang dinaluhan. Hindi in-expect ni Honey ang lahat, parang panaginip lang. Pilit niyang kinurot ang kanyang sarili pero andun na nga siya sa bagong realidad ng kanyang buhay. Kinakasal na siya sa taong pinakamamahal niya. Did you love my setup? Naiyak lamang si Honey kaya niyakap niya na lamang ng mahigpit si Paulo. At totoo nga, sa araw na yun, sinelyuhan ni Paulo ang pangako niyang pag-ibig na panghabang buhay kay Honey.